Ladies and gentlemen, good morning. Nakita ko sa inyo parang eager. No? Smile sa panagsa, paminsan-minsan. So ito po yung ating topic, the Christian perfection. Is it needed that we profess as Christians or reformers na magkaroon tayo ng Christian perfection? Yes or no? Yes. Ito po ay mahalaga. Bakit? Hindi tayo magtagumpay yung inaasahan po natin, yung tinatawag, take time to be holy. As my personal opinion, instead of take time to be holy, no? Sa akin lang ito. Now is the time to be holy. Sangayon kayo? Amen. Now is the time to be holy. Mabasa din natin sa volume 5, 214, now is the time to prepare. Yan po ang ating pong mabasa. Character building is the most important work ever entrusted to human beings, and never before was its diligent study so important as now. Kaya mahalaga po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating ugali. Kaninong ugali? Ni Brother Dennis, Brother Abanes, sa mga workers or sa mga ministers? No, mga kapatid. Bakit? Ano po ang katwiran o ugali sa bawat isa sa atin? According to Isaiah 64 verse 6, tulad sa isang basahan. Kaya, we need the character of Christ. Must be seen in our lives. Kahit hindi tayo magsalita sa ibang mga tao, kahit hindi tayo magsalita sa ating mga relatives, pero ang ugali ni Kristo makikita sa ating mga puso. Pero ang tanong, sino ba sa atin ngayon nga makapagsabi na ang aking ugali ay matuwid? Who among us? Mayroon ba? Kung sasabihin natin na wala, kailan pa kaya natin makamtan ang perfection of Christian character? Ano po ang sinasabi po sa James chapter 3 verse 2? In any man offend not in word, that man is perfect. Kung mayroon na siyang humbleness sa kanyang puso, madaling makapagpatawad sa bawat isa at hindi madaling magalit. That man, according to the Bible, he is a perfect man. Gusto ba tayo maging perfect o hindi? Mga kapatid? Yes! In what way na tayo po ay magkaroon ng perfect? Mayroong ibang mga tagapagsalita, even mga theologians po mga kapatid, in order that a man be holy or perfect, you must keep the law. What the Bible says, according to Romans 7 verse 12, the law is holy, just, and good. Romans 7 verse 12. And Revelation chapter 14 verse 12, here are of the sins, here are they that keep the commandments of God and have the faith of what? Jesus. Kaya sasabihin nila na kailangan tutuparin natin ang kautusan upang tayo po ay maging banal. Sangayon kayo, hindi? I believe na mayroong ibang-ibang mga idea dyan. Masama ba ang pag-keep sa law of God o hindi? Hindi. Pero, kung iisipin po natin, kung yan po ang ating iniisip, in order to be saved, you must keep the law. Kanino yung theory po yan? This idea is legalistic theory like the Pharisees. Yung sumusunod po tayo mga kapatid na parang walang pag-ibig.
Kung ang iba ay hindi nila matupad ang 10 utos, ang nature sa tao, sasabihin natin, hindi siya masunurin. Pero kailangan tayo ay sumusunod. Kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Pero saan tayo nga nagkakamali? Kung tayo ay sumusunod na hindi sa pamagitan sa pag-ibig. Hindi po ba, mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon na tayo ay sumusunod dahil tayo ay may pagmamahal sa Kanya. Yes or no? Anong sabi dito sa Spirit of Prophecy? Only believe in Christ and be saved. Totoo hindi? Totoo. But away with the law of God, this is not the teaching of the Word of God. Hindi ito ang katuruan ng ating Panginoon kung sasabihin natin na tayo ay ligtas na, tapos nagpatuloy tayo pag sumasalangsang sa Kanyang kautusan once na alam na natin yung katotohanan. Di ba tama? Mayroon po akong nabigyan ng Bible study. Hindi natin maiwasan. Sasabihin nila, mas mabuti hindi ko alam. Ngayon na alam ko na, parang hindi na siya makaretract. Kasi po, siya na po ang mag-desisyon sa kanyang sarili once na naniwala siya sa liwanag. Wala na tayong pananagutan sa ating Panginoon kung atin nang naparating ang liwanag sa kanila po, mga kapatid. Kaya sabi dito, this is not the teaching of the words of God. There is no foundation for such a faith. This is not the precious gem of truth that God has given to His people for this time. This doctrine misleads honest souls. Maka-mislead pa lang yan. Yung doktrina, hindi man mali na tayo ay naniwala sa Diyos. Di ba? Hindi po mali po, mga kapatid. Ang mali was na naniwala tayo, tapos ating nilabag ang kautusan, which is the character of Christ. There are those who profess holiness. Mayroong ibang mga tao ay nag-aangkin na sila po ay banal. Di ba? Mayroon o wala? Na-experience po ninyo, kapatid, na mayroong mga tao ay nag-aangkin na sila ay banal? Who declare that they are holy, the Lord's, who claim a right to the promises of God, while refusing to render obedience to His commandments. Kung sila ay kanilang tinatakwil ang kautusan ng Panginoon, which is the foundation sa panggobyerno ng ating Panginoon. These transgressors of the law claim everything that is promised to the children of God, but this is the presumption of their part. For John tells us that true love for God will be revealed in obedience to all His commandments. Ang totoong may pag-ibig sa ating Panginoon, mapakita pala dyan sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero huwag natin iisipin po, mga kapatid, kasi mayroon pong mga taong mga istrikto ba, hindi natin maiwasan. Sunod ka sa kautusan. Hindi man mali na turuan natin sa kautusan. Pero ang mali dyan, kung hindi natin i-introduce una si Jesus Christ. Kung basahin po natin ang Romans chapter 3 verse 20, 28, Galatians chapter 3 verse 11, ang inaaring ganap in the sight of God sa pamagitan sa pananampalataya, hindi sa pagkip sa kautusan ng Panginoon. But it does not mean na hindi tayo susunod. It will follow kung tayo may pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Tama o hindi? Now, bago si Jesus Christ, na siya po ay alis doon sa kabanal-banalan na dako, dapat ang ating mga kasalanan ay na-blotted out na po, mga kapatid. Sang-ayon kayo, hindi? Kasi walang makapasok doon sa langit kung may isang kasalanan na naiwan sa ating sarili po, mga kapatid. Kaya sa most holy place,
bago ang sacerdote, the high priest, sa tinatawag natin the Day of Atonement, dapat ang isang sacerdote mag-offer sa mananap, mga kapatid. But see to it, walang kapinsanan. Perfect offering. Bago po siya papasok doon sa kabanalan na dako, then, anong gagawin? I-confess ang kanyang kasalanan, hindi lang sa kanya at sa kasalanan sa mga Israel, bago siya papasok doon sa kabanalan na dako. Kaya kung hindi masumpungan siya na may kasalanan, hindi siya karapat-dapat, ang isang high priest, siya po ay mamatay. At walang pag-asa ang mga bayan ng Israel kung ang isang sacerdote mamatay na may kasalanan. That's why, importante, bago bumalik si Jesus Christ, nasumpungan tayo na walang kasalanan. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Dapat tayo ay matuwid. Kaya ang Ama natin sa langit ay matuwid. This command is a promise. According what is written. Isang pangako. Pero sino ang nangako? Ang Diyos. Kailan pa ito gagawin? Naturalmente, bago si Jesus Christ ay lilipat doon sa kabanal-banalan na dako, i-declare niya kung ikaw ay matuwid, banal, magpakabanal. Diba? Hindi tayo nga mag-declare sa ating sarili na ako po ay banal. Individually, no problem. Sa pamagitan sa panampalataya, sa pamagitan sa dugo ni Kristo doon sa Kalbaryo sa krus, sa ating panampalataya ni Hesus Kristo ay tayo po ay maging matuwid. Okay. Yan po mga kapatid. No? Dito na lang tayo sa John 13:15. Anong sinasabi dito? I have given you an example. Sino nagbigay? Ang Panginoon. That you should do as I've done to you. Christ is our pattern, the perfect and holy example. Si Kristo nagbigay ng halimbawa. Perfect. Not only perfect and holy. Banal na ehemplo o halimbawa. That has been given us to follow. The question is it possible to follow kung ano po ang sinasabi ni Jesus Christ na ating sundin? Is it possible to follow or not? Yes! Hindi nagbigay ng utos ng Panginoon kung hindi masunod sa kanyang bayan. Yes or no? Basta may panampalataya tayo. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:13? I can do all things through myself, through Christ. Through Christ. Sa pamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, John 15:5, you can do nothing. That's why we need Christ. Diba? Kailangan natin si Jesus Christ. Now, dito po sa sanglibutan, when it comes sa perfection, ito po yung perfection po mga kapatid na ating makamtan sa pamagitan sa panampalataya. Ate itong narinig sa ating mga ministers for how many years? Tapos naintindihan natin, kaya ginashare po natin. Since from birth, nasumpungan si Kristo na walang kasalanan. Tama o hindi? Tapos, napanganak siya, nagministry po siya, for how many years, nabinyagan siya, nagministry, tapos namatay po mga kapatid. Nagkatawang tao, namatay siya. Nasumpungan siya na walang kasalanan. Yan ang perfect sa pagsunod. Kasi ang condition in the Old Testament in order to obtain the eternal life, what? Perfect obedience to the law of God. So the question, paano natin ma-perfect pagsunod sa batas ng ating Panginoon? Because our nature is what? Fallen.
hindi tayo makapagsunod sa kautusan ng Panginoon according sa kanyang ipasunod sa atin na perfect obedience. Anong gagawin sa isang tao? Ating sumampalatayaan ang katwiran ni Jesus Christ. Ito po ang gusto ng Panginoon na pakamtan sa kanyang bayan. Pero kung tayo po ay sasabihin natin, hindi ko na masunod yan, ang kabanalan o ang katwiran ni Jesus Christ. Yes, it is true. In ourselves, we cannot follow or obey perfectly the law of God in ourselves. He lived a sinless life. He died for us, and now He offers to take our sins and give us His righteousness. If you give yourself to Him and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been, for His sake you are accounted righteous. Christ's character stands in the place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. Yan. Bakit ang sinasabi dito? Tatanggapin ta sa Diyos na Ama daw na hindi tayo nagkakasala. Bakit? Because the righteousness of Christ. Yung kabanalan ni Kristo, ang katuwiran ni Kristo, kanyang ipasuot sa atin. Tama ba? Murag Cebuano yun? Ipasuot. Tama ba yung Tagalog? Oo. Kaya yung katwiran ni Kristo, yan ang ipasuot niya sa atin. What example Jesus Christ did to His people to be followed? Ito po mga kapatid, tempted like as we are, yet without sin. Is it possible? In order to enter in heaven without sin? Yes, it is possible po mga kapatid. Kasi po walang kasalanan na tayo papunta doon sa langit. Kaya dito pa sa lupa, ating sisikapin na tayo ay hindi magkakasala. Not even by a thought could Christ be brought to yield to the power of temptation. Kahit sa pag-iisip, hindi siya nagkakaroon ng pagkakasala po mga kapatid. Now, ano pa ang sinasabi dito sa banal na kasulatan? Sa 1 John 3:8, He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Kung sino yung nakakasala, according what is the Bible says, he is of the devil. Sinong tatanggap nito? Kung sasabihin natin na magkakasala pa ako, saan tayo nabilong? Doon kay Satan. Ating i-harmonize mamaya. If we say we have no sin, ito naman, we deceive ourselves and the truth is not in us. Dalawa ito Kung magsabi po tayo, sasabihin natin na, hindi, wala na akong kasalanan. We deceive ourselves. Dinadaya natin yung ating sarili at wala sa atin yung katotohanan. Whereas dito po mga kapatid, thus saith the Lord, he that committed sin, siya nga nakakumitar og sala, siya anaa pa sa diablo. For the devil sinned from the beginning. I-resolve pa natin o mamaya sa katanungan ninyo? Yan ang iisipin po natin. Ang gusto ng Panginoon, once na alam na natin yung katotohanan, kung magpatuloy tayo sa pagkasala. Yan. Alam na natin ba? Diba sa 71 sa Christ of Declaration, Christ has plainly taught that those who are persist in open sin, once na mayroon na tayong liwanag, alam na natin yung katotohanan. Sa bagay, hindi ka pa man disiplina yan. It depends upon the case of kaso sa kasalanan natin. Pero kahit nagkain ka yan sa lamangkati, kahit nagluluto ka dyan, disiplinahin mo yan? Hindi siguro. Daan pa yan sa proseso. Pero kung magpatuloy po tayo, alam na natin yung katotohanan,
once na binigyan tayo ng counsel or advice sa ating mga leaders po mga kapatid, kung magpatuloy po ta, mayroong consequence. Di ba? Alam na natin yung katotohanan. Kaya hindi na tayo magpatuloy sa pagpakasala. Di ba? Tapos ang tanong, ibig mo sabihin, Brad, wala na kang kasalanan. Wala naman tayo nagsabi. Pero, once na naniwala tayo ni Kristo, ating isurrender ang buong nating puso, ang kanyang katwiran, kanyang ibigay sa atin. Katwiran na banal, katwiran na matuwid. Ano bang nakita ninyo sa akin kung nagkakasala po ako? Di ba? Kaya kung ang isang membro o sakop sa iglesyang nalabi, subject for church discipline, once kung tayo nagpatuloy sa pagpakasala. Yan po ang ating gospel order. In order to let Jesus into our hearts, sa pamagitan kung si Kristo ating ipasok dito sa ating puso, tatanggapin natin kusang loob si Kristo, we must stop sinning. Anong gagawin natin? Magpatuloy ba tayo sa paggawa na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? We must necessary. Stop sinning. Di ba? Is it possible to stop sinning? Yes, mga kapatid. The question is, how and what? The only definition for sin that we have in the Bible is that it is the transgression of the law. Ang kasalanan, isang paglabag sa kautusan sa Diyos. 1 John 3 verse 4. Yan po mga kapatid. Anong sabi po dito? We must stop sinning. Once na mayroon na tayong liwanag. Kaya kung magpakasalata, according what the Bible says, iya tayo sa yawa. Pero we cannot conclude in ourselves that we cannot commit sin. Pero kung si Jesus Christ ay palagi sa ating puso, hindi tayo magkakumit sa kasalanan. Remember, ang mga high priest, bago sila papasok sa sanctuary, sila po ay what? Nagsisi sa kanilang kasalanan. Once na masumpungan na mayroong kasalanan, hindi makabalik na buhay. Patay. Di ba? Kaya, nanghunaw pa sila, naglinis pa sila sa kamay, magdala pa sa insensaryo, bago sila papasok doon sa sanktuaryo para sila ay hindi mamatay. Yan. God's people are no longer to continue in sin. Imagine, that's it the Lord. Hindi, that's it by Brother Abanis. God's people are no longer to continue in sin. The question is, are we a God's people or not? Yes! Hindi tayo mahiya po mga kapatid na sasabihin tayo ang bayan ng Diyos sa huling mga araw. Kahit ano pang pagsubok na dumating sa ating buhay, kung tayo ay nanindigan sa katotohanan, ang Panginoon, siya po ang magbigay sa atin ng lakas. Siya po ang magbigay sa ating pagtagumpay na ma-overcome po natin yung mga trials na dumating sa ating buhay. They are to lay hold on the merits of crucified and risen Savior. No one who has been born from God practices sin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yan. Kung alam na natin yung katotohanan, mga kapatid, ang present truth sa ating panahon ngayon, iwasan natin na tayo at palagi tayong manalangin sa Diyos. No? Okay. What should we need to understand of our character? Verbatim po mga kapatid, ang nakasulat yan. What do you mean by verbatim? Word for word. We need to understand that imperfection of character is sin. Imperfection. What do you mean by imperfection? Hindi hingpit nga kinaiya o ugali. But how to be perfect in the sight of God? Kasi imperfection of character is sin. Word for word po mga kapatid. Now, nagtanong ko kanina, walang nagsabi na ako ay perfect na. Ibig sabihin, hindi pa tayo perfect. Kasi sometimes, kahit yung mga panalita po natin,
Pagtingin natin, lalo na yung mga magandang mga dalaga, di ba? Katawa si brother, nagkakasala tayo sa pagtingin. Di ba? Pagtatapos, ginagutom tayo, iniisip natin yung humba, na anong klaseng humba dyan. Kaya, we need to understand that imperfection of character is sin. Ano pa ang sinasabi dito? Sasabihin natin, at ito na talaga yung ugali ko, na paminsan ay hindi makapag-worship, pagdating sa meeting ay palagi akong huli, ganon. That is the nature of man. Pero kung yung nature na yan, kung baliwalaan po natin, at palagi tayong huli, maging habit na po natin yan. Let no one say, I cannot overcome my defects of character. For if this is your decision, kung sabihin natin na, yan talaga yung ugali ko. No, makarinig ako ng hindi maganda, parang yung dalunggan ko, ganon-ganon. Mainit, masyadong hot. For this is your decision, then you cannot have eternal life. Yan ang nakasabi po mga kapatid. I believe na ang bawat isa sa atin may ibang mga kaugalian. We have the different characters po mga kapatid. Hindi yan natin maiwasan. No? Hindi natin maiwasan. Now, ano pang sinasabi dito? Let none then regard their defects as incurable. Huwag natin sasabihin na yung ugali ko, hindi na ito talagang wala na itong gamot. Mayroong gamot po mga kapatid. Kaya huwag tayo magpawala ng pag-asa. God will give faith and grace to overcome them. Sino lang ang makabigay ng solusyon sa ating mga bad character? It is only the grace of Christ po mga kapatid. Tingnan natin kung hindi ba maka-epekto sa kaligtasan yung kaugalian po natin po mga kapatid. One defect cultivated instead of being overcome makes the man imperfect and closes against him the gate of the holy city. Maka-apekto, hindi. Maka-apekto, lalo na yung mga Ismail natin, parang palagi tayo nakasimangot. Mag-visionary tayo, nakasimangot, brother. No? Pero Ismailan mo, hindi mo kilala. Tested and proven na po mga kapatid. Medyo malayo pa, Ismail ka na. Nag-response. Sabi to yung kasama ko, kilala mo yun, brad? Sa hindi. Bakit nag-smile? Ikaw ang ina-smilean? That's the power of smile. Pero kung nakasimangot ka, lalo na kung halimbawa na yung mga bisita natin, yan po mga kapatid, kailangan na naka-smile po mga kapatid. He who enters in heaven must have a character that is without spot or wrinkle or any such thing. Ang gusto nga makasulod sa langit, makapasok sa langit, walay dagta o lama sa kinaiya. Now, paano natin po mga kapatid na hindi man tayo perfect po mga kapatid? Anong solution po natin? Ito yung solution po mga kapatid. When we surrender ourselves wholly to God and fully believe the blood of Christ cleanses from all sin, the conscience can be freed from condemnation. Through faith in His blood, all may be made perfect in Christ Jesus. Amen? Sino pa po ang solusyon sa ating mga defects of character upang we are worthy to enter in heaven? It is only the blood of Christ who cleanses us in our sins po mga kapatid. Yan po ang solusyon. It is the righteousness of Christ, His own unblemished character. What do you mean by unblemished? May lama o dagta sa kinayaw o wala? Wala. Kahit katiting, kahit kaunti, wala mga kapatid. Ang ugali ni Kristo. That true faith is imparted to all who receive Him. Sa pamagitan sa panampalataya, Kanyang i-impart sa lahat na tumanggap sa Kanya as their personal Savior. So, ang solution sa ating mga kaugalian, surrendering ourselves to God.
then the Lord will give power to obey and to give His righteousness, then in the sight of God, which is the Father, sino na ang makita? Ang makita, mga kapatid, hindi na ang ugali ni Brother Dennis o Brother Abanes, kundi si Kristo na po, mga kapatid. Amen? Yan po, mga kapatid. No? Strive for peace. What do you mean by strive? Anong sabi sa Romans 5 verse 1? Therefore, being justified, we have peace with God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Walang alinlangan po, mga kapatid. Once nagsisi tayo sa ating kasalanan, bigyan tayo ng kapayapaan. Yan po ang tinatawag po natin na palatandaan sa isang tao na siya po ay pinatawad ng Panginoon kung tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. We have peace with God. In what way? Through Jesus Christ. And for the holiness without which no one will see the Lord. Kung walang pagkabanal, tulad kay Kristo, hindi tayo makakita sa ating Panginoon po, mga kapatid. Okay? Dito na lang siguro kasi mayroon po mga katanungan at sasagutin natin yung mga katanungan kung pwede. At maraming salamat. Bago tayo mag-proceed, mag-conclusion muna tayo. Sana po naintindihan at naunawaan po natin itong the perfection of Christian character, hindi sa ating sarili, but it is the character of Jesus as a perfect pattern para sa kanyang bayan na tayo ay masumpungan na karapat-dapat doon po sa kaharian, doon sa langit. At thank you sa inyong pakikinig at dito tayo proceed tayo sa mga katanungan.